Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang... Matapos ang pambansang awit, ang Panatang Makabayan ang nagsisimula ng araw ng isang mag-aaral. Nagiging bahagi ito ng kanyang pagkatao at gabay sa kanyang tungkulin. Ang diwa ng panata, ang saligan ng daang matuwid. Napili na ni Pangulong Pinoy ang magtutuloy at magpapalawak sa daang matuwid. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang boss kundi ang taong bayan. Siguradong walang ibang pinagkakautangan na loob. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Bagong salita. Magaling salita po, doon na po tayo sa siguradong itutuloy ang daang matuwid. Ang paniniwala ko po, ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Sa nakaraang 5 taon, nakamit ng Pilipinas ang mga tagumpay. Ayon sa Bloomberg Business, pangalawa na tayo sa China sa paglago ng ekonomiya at kasama tayo sa 20 pinakamagagandang ekonomiya sa mundo. Tumaas ang GDP, nadagdagan ang yamang bayan at nabawasan ang ating pagkakautang. Ang yamang ito ay nilaan sa mga wastong prioridad tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mahigit 4 na milyong taong bayan na ang nakikinabang dito. At dahil dyan, bumaba ang antas ng pagiging mahirap sa 24.9% noong 2014. Matapos ang 2014, halos 15 milyong pamilya naman ang saklaw na ng Universal Healthcare Program. Sa edukasyon, ang kakulangan sa silid-paaralan, guro at aklat ay napunan na para masuportahan ang programang K-12. Kasama na rin sa pambansang budget ng 2016 ang milyong bilang ng aklat at upuang pangpaaralan. Samantala, 1.2 million na lamang ang out-of-school youths. Tumaas ang budget ng infrastruktura sa 4% ng GDP ngayong taon. Tataas pa sa 5% ang GDP for 2016. Tumaas sa halos 21 bilyong piso ang budget para sa mga komunidad. Makapaglalaan na sila para sa mahihigpit na pangangailangan tulad ng tubig inumin at maayos na farm-to-market roads. Dahil sa maayos na pamumuno, tumaas ang tingin ng mundo sa Pilipinas. Sa pagbaba ng katiwalian, may bagong tiwala ang taong bayan sa pamahalaan. Dumali para sa mga banyaga ang magnegosyo dito. Lumaki ang pamumuhunan ng mga negosyante sa bansa at gumanda ang laban ng Pilipinas sa larangang pandaigdig. Ilang halimbawa lang yan, simula pa lang ito. At napaklayo pang nang pwede natin marating. Tulad ng nasabi po ninyo, Ginong Pangulo, simula pa lang ito. Laban pa rin tayo. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang matuwid. Malayo sa paglilingkod bayan ang isip ni Mar nung kanyang kabataan. Nag-aral siyang maging ekonomista at dalubhasa sa negosyo. Nagtapos sa Ateneo de Manila ng kolehiyo at tinuloy sa Wharton Business College ng University of Pennsylvania sa Amerika. Apo siya ng dating Pangulong Manuel Rojas at anak ng ginagalang na Senador Jerry Rojas. Kakaunting nakakaalam na hindi ko rin binalak pumasok sa gobyerno. May kapatid ako, si Dinggoy. Siya sana ang ambag ng aming henerasyon sa prinsipyong pamana ng aking lolo. Bayan bago ang sarili. Kakambal na ng dugo namin ang kaisipang ito. Ito ang idiniin sa akin ng ama kong si Jerry at ito rin ang idinidiin ko sa aking anak at sa aking mga pamangkin. May obligasyon kang magsilbi. Unahin mo ang kolektibo kaysa personal. Nang nawala si Dinggoy, sa akin lumapag ang responsibilidad na isabuhay ang prinsipyong ito. Hindi ko kayang talikuran ang alaala ng dad at ni Dinggoy, pati na ng aking lolo.
I had to do justice to what I had been taught and to what I knew in my heart was right. I accepted the responsibility. Doon nagsimula ang buhay ko bilang lingkod bayan. Malawak ang karanasan ni Roxas sa executive at legislative branches ng gobyerno. Kinatawan ng 1st District ng Capiz, 1993 hanggang 2000. Kalihim ng DTI sa ilalim ng di lang isa kundi 2 pangulo. Naglingkod sa 2 kongreso bilang senador. Kalihim ng DOTC at DILG sa Administrasyong Aquino. Ang buong katauhan ni Mar Roxas ay mamamalas ng isang tabi niya ang pagtakbo sa pagkapangulo para magbigay daan sa ngayoy Pangulong Noynoy Aquino. Dito ko rin unang sinabi ang mga salitang bayan bago ang sarili. Hindi lang sa salita, kundi sa matapat na serbisyo makikilala ang totoong Mar Roxas. Mahalaga sa kanya ang pangangailangan ng karaniwang mamamayan, tulad ng pandesal, mga bilihin sa palengke, at ang presyo ng gamot. Mari, nakakayaman. Pwede bang mangutang na pambiling gamot ni Mrs.? Bigat dalhin na may sakit na nga yung mahal mo, may gamot naman, pero sobrang mahal. Hindi tama. Kaya kahit alam ko na marami akong makakabangga, porsigido ako na may pababa ang presyo ng gamot. Halos nakalahati ang presyo nitong mga gamot na ito para sa high blood, sa diabetes, sa antibiotic. Sinigurado ko na ang gamot mabibili ng nakakarami, hindi yung iilan lang. Mula sa NCR hanggat iba't ibang dako ng bansa, naglalakihan ang mga gusaling pinamamahayan ng mga call centers at transcription services providers ng industriyang BPO na itinaguyod ni Roxas para magdala ng hanap buhay at magbigay ng pagkakataon sa libo-libong Pilipino, kasama na ang mahihirap, pati na ang may kapansanan. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Roxas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Minungkahi niya ang pantay at makatarungang pamamahagi ng budget ng edukasyon sa lahat ng paaralan sa mga lalawigan at ang paglalagay ng mga computers sa mga paaralang bayan. Sa mga sakuna at problema, nangunguna si Roxas sa pagtugon at paglutas, maging sa tubig na nakakasalanta o sa tubig ng buhay. Marami pa rin dinaabot ng maiinom na tubig. Aantayin mo pa luminaw yung balot at saka kukuha ng tubig para meron kang mainom na konti. Talagang tinutukan ko to. Sinimulan natin ang salin tubig para ma-fast forward ang solusyon. Pagbukas nila ng gripo, may malinis na tubig na yan. Kaya kahit na kami tumanda, mamanahin pa ng mga anak namin, mga apo namin, ng tubig na yan. Napaka-basic ng tubig. Buhay para sa kanya yan. Ang sinimulan ni dating Secretary Jesse Robredo ng DILG ay ang ugnayan ng barangay at mga simbahan o ubas. Binigyang buhay naman ito ni Mar nang siya ay nahirang na Secretary of Interior and Local Governments. Ang programang ito ay nagpapakita ng matibay na samahan ng simbahan at barangay na naglalayong maglungsad ng makabuluhang partisipasyon ng mga mamamayan sa usapin ng pamamahala. Kabilang dito ang pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga proyektong may direktong benepisyo sa mga mamamayan at barangay. Kasama dito ang bottom-up budgeting program kung saan ang mga barangay ay siyang namimili ng kanilang mga kinakailangang programa o project na kanila namang isinusumite sa DILG. Minomonitor naman ito ng ubas na pinamumunuan ni Cardinal Luis Tagle. Suportahan natin ang hinirang ni Pinoy na magtutuloy sa kanyang mga programa at madadagdagan pa ang ating tagumpay. Kung naniniwala tayo kay Mar Roxas, ipagbuklod natin ang ating lakas,
talino at panahon para tiyaking siya ang maluluklok na Pangulo ng Pilipinas sa 2016. Bilang Pangulo, maaari niyang ituloy at palawakin ang daang matuwid. Pagandahin at palakihin pa ang mga programang pangmahirap. Palaguin ang kalakal, negosyo at turismo. Paramihin ang pagkakataong makapaghanap buhay at palawigin ang laban sa katiwalian. Tulungan natin si Mar at ang bansa. Magpatala tayo sa biometric registration ng COMELEC. Himukin natin ang mga kaanak at kaibigan na magparehistro at matiyak na sila'y boboto. Ikwento natin sa kanila kung bakit si Mar Rojas ang dapat iboto. Sa lungsod o sa mga probinsya, magbuklod ayon sa lugar at sektor. Ibalita ang pagpapatuloy ng reforma at kaunlaran. Makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor, manggagawa, magsasaka, mangingisda at mahirap. Sabihin sa kanila kung bakit dapat ihalal si Mar Rojas. Binibigkis tayo ng ating mga pangarap. Hindi iba ang pangarap ko sa pangarap ng bawat Pilipino. Sino ba naman ang hindi nangarap na hawakan ang sariling kapalaran? Alam nating lahat at nakita na natin itong nakaraang mga taon, ang mga pangarap na ito ay kayang maabot. Kailangan lang ang isang gobyernong nakatutok sa kapakanan ng taong bayan at tumututoo sa sinumpaang tungkulin nito. Gobyernong mabilis, maliksi at agarang nakakaresponde sa pangangailangan natin. Isang gobyerno ang tanging pinaglilingkuran ay ang ating mga boss na nagbigay sa kanya ng mandato at lakas. Bayan bago ang sarili. Ang pinatutuo ni Mar Rojas sa kanyang panunungkulan at ito'y nakatatak sa kanyang puso, diwa at gawa. Mar Rojas, marangal, makadiyos, makatao at makabayan.